Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum EPP ICT 5 Quarter 1 Week 8. Ang ating paksa ay Block Coding, Understanding Programming Concepts Using Blocks, Creating Algorithms and Sequences. Pangalanan mo, tukuyin ang mga larawan at ibigay ang pagkakaunawa mo rito. Ito ay menu bar. Ito ay naglalaman ng mga commands gaya ng pagbabago ng lengguaheng nais gamitin at color mode, paggawa ng bagong file, pag-save ng file, pag-edit ng file, pangalan ng iyong project, makita ang project page, matuto ng iba't ibang tutorials, at makita ang iyong profile, pati na rin ang pag-logout. Ito ay sprite. Ito ay isang karakter o bagay na minamanipula gamit ang script. Maaaring ito ay sariling gawa, galing sa computer o galing sa sprite library. Ito naman ay script. Ito ay nabubuo gamit ang pinagsama-samang blocks. Ito ay mahalaga upang mamanipula o makontrol ang iyong sprite. Ang sprite ay maaaring makontrol ng isa o higit pang script. Ito naman ay stage size. Ito ay may kakayahang baguhin ang laki ng stage. Maaaring pumili sa small stage layout, regular, at full screen. Code tab. Ito ay naglalaman ng block palette. Rito matatagpuan ang iba't ibang uri ng blocks na makakapag-control ng iyong sprite. Suriin natin. Magpapakita ako ng isang online educational application gamit sa tulong ng link na ito. Matapos suriin at obserbahan ang application na ito, ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ano na ang mga application o program na nasubukan mo? Ano ang pagkakaiba ng tradisyonal na pag-aaral at ang pag-aaral sa tulong ng teknolohiya? Paano makatutulong ang mga application o program na ito sa iyong pag-aaral? Events block codes, motion block codes, sound block codes, looks block codes, backdrop block codes, control block codes. Ayusin ang mga nakagulong titik sa pisara. Tukuyin ang kasing kahulugan ng mga ito sa mga nakasulat na salita. Para sa kaugnay na paksa bilang isa, ang konsepto ng programming sa pamamagitan ng blocks. Kayo ay may paligsahan sa inyong paaralan tungkol sa paggawa ng isang laro gamit ang block coding at ikaw ang napili para sa inyong pangkat. Ilan sa mga gagamitin mo ay ang event block codes, looks block codes, motion block codes, sound block codes, backdrop block codes, at control block codes. Ibigay ang iyong opinyon tungkol sa mga katanungan sa ibaba. Bakit mahalaga ang itsura ng karakter sa gagawing laro? Bakit kailangang may tunog ang larong iyong gagawin? Bakit kailangang makontrol ang bilis at direksyon ng mga character? Bakit naglalagay ng backdrop o background sa isang laro? Bakit kailangang may hudyat bago magsimula ang laro? Ide-demo ko. Magpapakita ng demonstrasyon ang inyong guro tungkol sa iba't ibang uri ng block codes. Isulat ang inyong natutuhan. Motion block codes. Looks block codes. Sound block codes.
Events black codes. Control black codes. Backdrop black codes. Para sa ikalawang araw, subukan natin gamit ang mga computer o anumang device na mayroon sa paaralan ay aktwal na gamitin at suriin ang iba't ibang uri ng black codes. Ilarawan sa klase ang iyong natutuhan. Motion black codes, looks black codes, C. Sound black codes, D. Events black codes, E. Control black codes, F. Backdrop black codes. Una, buksan ang computer at ang gagamiting web browser. Isulat ang web na ito o pindutin ang Enter. Pindutin ang Create. Lalabas ang interface ng Scratch at maaari ka nang magsimula. Kaugnay na paksa bilang 2, mga hakbang sa paggawa ng animations o games gamit ang events, motion, sound looks, backdrops at control black codes. Matchy-matchy. Pagtambalin ang hanay A sa hanay B sa pamamagitan ng pagsusulat ng letra ng tamang sagot sa column ng mga sagot. Gawin ito sa inyong sanayang papel. Para sa hanay A, motion blocks, events blocks, looks blocks, sound blocks, control blocks. Narito ang mga tamang sagot. Pagkatha gamit ang Scratch 101. Manood sa demonstrasyon ng guro sa pagsasagawa ng animations gamit ang events, motions, sound looks, backdrops at control black codes. Manood ng mabuti at pag-aralan ang mga hakbang bilang paghahanda sa gagawing return demonstration. Bago magsimula, buksan ang computer at ang gagamiting web browser. Isulat ang website na ito at pindutin ang Enter. Pindutin ang Create. Lalabas ang interface ng Scratch at maaari ka nang magsimula. Para patalunin ang iyong character o sprite, maglalagay ng nais na backdrop, itapat lamang ang cursor sa Choose a Backdrop at maghanap gamit ito. Sa pagkakataong ito, gumamit tayo ng Blue Sky. Pumunta sa Motion Blocks. Piliin at i-drag ang Change Y by 10 block sa code area. Ito ay para umakyat pataas ang iyong character o sprite. Pumunta sa Control Blocks. Piliin at i-drag ang Repeat 10 block sa code area. Ilagay sa loob nito ang naunang block. Ito ay para paulit-ulit umakyat ang iyong character. Pumunta muli sa Motion Blocks. Piliin at i-drag ang Change Y by 10 block sa code area. I-edit ang Change Y by 10 at gawing Change Y by -10. Ito naman ay para bumaba at bumalik sa dating pwesto ang iyong karakter. Pumunta sa Control Blocks. Piliin at i-drag ang Repeat 10 block sa code area. Ilagay sa loob nito ang naunang block at pagdikitin ang dalawang Repeat 10 block. Pagkatapos ay pindutin ang mga blocks at tingnan kung tumatalon na ang iyong karakter. Kuhanin ang iyong karakter at ilagay sa bandang ibaba ng stage na tila ito ay nasa daanan. Pagkatapos ay pumunta sa Event Blocks. Piliin at i-drag ang When Space Key Pressed block sa ibaba ang mga block sa code area. Ito ay nag-uutos na patalunin ang iyong karakter kapag pinindot ang spacebar. Maaaring dagdagan ng sound ang inyong project. Pumunta lamang sa Sound Blocks at piliin ang Start Sound Meow. Ilagay ito sa ilalim ng
when space key pressed, black. Subukan muli ang mga nilagay na blocks sa pamamagitan ng pagpindot ng spacebar. Ngayon ay napatatalon mo na ang iyong character o sprite. Gumawa ng moving obstacle. Itapat ang cursor sa Choose a Sprite at pumili ng obstacle na nais mo. Sa pagkakataong ito ay pinili ko ang rocks. Binawasan ko ang laki nito mula 100 papuntang 40 at inilagay ko ito sa daanan ng aking character. Pumunta sa motion blocks. Piliin at i-drag ang Go To. X, 204. Y, -153. Black sa code area. Tandaan na nag-iiba ang numero sa X at Y, depende kung saan nakalagay ang iyong sprite. Pumunta sa control blocks. Piliin at i-drag ang forever block sa code area. Ilagay sa loob nito ang mga naunang blocks. Ito ay para magkaroon ng ilusyon na tuloy-tuloy ang pag-abante ng character. Maaaring ilagay saan mang panig ng stage ang obstacle na napili mo. Pumunta sa control blocks. Piliin at i-drag ang forever block sa code area. Ilagay sa loob nito ang mga naunang blocks. Ito ay para magkaroon ng ilusyon na tuloy-tuloy ang pag-abante ng karakter. Pumunta sa events blocks. Piliin at i-drag sa ibabaw forever block ang when green flag clicked block. Ito naman ay nag-uutos na magsimula ang pagkilos ng bato kapag pinindot ang green flag. Subukan ang iyong ginawa. Palitan ang nakalagay sa glide 1-sex to X:-186, Y:-135 sa glide 3-sex to X:-186, Y:-135. Ito ay upang mapabagal ang pagkilos ng bato papunta sa iyong character. Para naman sa pagdagdag ng mga obstacles, pindutin ng rocks, pindutin ng right click at piliin ng duplicate. Ito ay upang maging dalawa ang ating bato. Upang hindi sabay na gumalaw ang mga bato, pumunta sa control blocks. Piliin at i-drag ang wait 1 seconds. Block papunta sa ilalim. When green flag click block. Ngayon ay para mapaganda ang itsura ng inyong game ay pumunta sa look blocks. Piliin at i-drag ang hide at show blocks sa code area. Ilagay ang hide blocks sa itaas ng wait 1 second blocks at ilagay naman ang show sa ilalim nito. Para sa pagsubok sa iyong project, pumunta sa stage size at pindutin ang full screen control. I-click ang green flag para magsimula ang iyong project at pindutin ang spacebar upang makatalon sa mga bato. Maaaring baguhin ang mga sprites, laki ng sprites, bilis ng mga obstacles, at ibang blocks na nasa project mo. Matapos suriin ay maaari mo nang alisin sa full screen control. Pumunta sa file, pindutin ito at piliin ang Save to your computer. Para sa ika-4 na araw. Black coding skills. Base sa iyong karanasan at ideya, mag-isip ng animations o games na maaaring magawa gamit ang black coding sa tulong ng application na Scratch. Gamitin ang events black codes, motion black codes, sound black codes, looks black codes, backdrops at control black codes. Think, pair, share. Isipin at alalahanin ang mga natutuhan sa araling ito. Humanap ng kapareha. Ibahagi sa isa't isa ang mga bagay na natuklasan. Para sa inyong sanaysay, sagutin ang mga tanong. Paano mo natukoy ang black blocks na dapat gamitin? Paano mo naiayos ang mga pagkakasunod-sunod ng mga blocks? Ano ang iyong isinaalang-alang
para maging matagumpay ang iyong gawain. Para sa inyong pagsusulit, identifikasyon. Basahin ang mga sumusunod na kahulugan. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Ito ay ginagamit upang makapag-play ng tunog o musika sa isang program. Ito ay ginagamit upang paganahin ang program sa pamamagitan ng pagpindot ng green flag o pagpindot ng isang key. Ito ay ginagamit upang mabago ang laki at itsura ng mga character. Pang-apat, ito ay ginagamit upang makanipula ang pagkilos ng mga karakter o bagay sa stage. Ito ay ginagamit upang makontrol ang daloy ng program. Maaaring ulit-ulitin o patiginin ang isang section ng code. Narito ang mga tamang sagot. Para sa inyong taktang aralin, pagkatha, gamit ang Scratch 102. Mag-isip muli ng konsepto ng animations o games. Isulat ang mechanics nito sa iyong kwaderno. Isulat din ng mga blocks na gagamitin at kung papaano iaayos ito. Gamitin ang criteria upang maging gabay sa gawain.